Lubog pa rin sa baha ang ilang bayan sa Pangasinan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nagpakawala pa ng tubig ang San Roque Dam. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV. Halos isang linggo nang tumigil ang mga pag-ulan sa Pangasinan pero patuloy na lubog ang ilang bayan tulad sa ilang bahagi ng Dagupan City. Pero sa kabila ng mabagal na paghupa ng baha, bukas pa rin ang ilang negosyo. Umabot daw hanggang binti ang baha sa loob ng tindahan. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal ang mga sandbag sa harap ng establishmento. May mga clients tayo na kailangan talaga ng generators, submersible pumps, and other tools pa. Kaya nagpursige po kami mag-open. Hindi rin nakaligtas sa baha ang kantinang ito. Bubukas na kami sir kasi walang makain, walang puuhunan. Kaya yun, magbubukas kami. Kahit kaunting tao, magbubukas kami. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, umabot sa mahigit 400,000 na pamilya ang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad sa probinsya. Katumbas ito ng mahigit 1.4 million na individual. 14 na bayan at 4 na syudad ang apektado, katumbas ng 933 barangay. Ang problema, nagpapakawala ngayon ng tubig sa Agno River, ang San Roque Dam. Binuksan ng napukor ang isa sa 6 na gate ng dam upang makapagbawas ng tubig na umabot na sa 280.62 meters above sea level. Patuloy kasing nakakatanggap ang San Roque Dam ng sobrang tubig mula sa Ambuklao Dam at Binga Dam sa Benguet. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Turida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may bagong low pressure area at cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang LPA sa layong 955 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Sabi ng Pag-asa, posible itong pumasok saglit sa PAR pero agad din lalabas. May mga kumpol ng ulap din sa labas ng PAR sa silangan ng Mindanao. Patuloy na tumutok sa mga posibleng mangyari sa mga namumuong sama ng panahon. Sa ngayon, habagat pa rin ang patuloy na makakaapekto sa bansa pero kumpara noong nakarang linggo ay bahagyang humina na. Gayunpaman, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan sa ilang lugar bukas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan. Posible rin ang ulan sa silangang bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Mindoro provinces pero mga panandalian at hindi nakasingtindi noong mga nakalipas na araw. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero mag-monitor pa rin ng rainfall advisories. Halos ganyan din ang panahon sa Visayas. May mga kalat-kalat na pag-ulan naman sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Barm at Soc-Sargen. Lumago nga ang ekonomiya ng bansa pero tila hindi pa rin ramdam ng mga mahihirap ang epekto nito ayon po yan sa isang ekonomista. Ayon sa gobyerno, kung hindi man ma-zero ay target nito ang single-digit poverty incidence hanggang matapos ang termino ng Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa statistics ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ibinida nitong bumuti ang lagay ng ekonomiya sa kalagitnaan ng Administrasyong Marcos. Bumagal ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo, dumami ang may trabaho, at bumaba ang poverty incidence. Mahigit 2 milyong Pilipino nila ang umahon sa hirap. These figures reflect the resilience of our economy amid global and domestic uncertainties, as well as the outcomes of our deliberate and sustained reforms. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, kung macroeconomic indicators ang titignan tulad ng 1.4% na inflation rate, mukhang bumuti nga ang lagay ng ekonomiya. Pero kung hihimayin at titignan ng epekto sa mahihirap, hindi pa rin nila abot ang presyo kahit bahagya lang ang paggalaw. Pagka ikaw ay walang flexibility yung income mo. Kung talagang sagad na sagad ang iyong kinikita, kaya maski na anong bahagya lamang gumalaw, hindi mo pa rin mararamdaman. Tulad ni Maricel na kahit magdamag ng mga lakal ay kapos ang 300 pesos na kinikita para makakain siya at ang 6 na anak at makapag-aral ang isa. Minsan may mabait na humihinto rito sa amin na sasakyan, binibigyan kami naman nagbibigay dito sa aming pagkain. Kung walang magbibigay, talaga magtsatsaga kami. Mga lakal muna bago kami makakain. Sa
Sabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, hindi naman niya sinasabing wala nang mahirap. Kaya tatargetin nila ang single-digit poverty incidence hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Hindi rin anya siya kontento sa bilis ng paglago ng ekonomiya para maabot ang high-income status ng bansa pagdating ng 2050. By the time we end this, the administration ends in 2028, poverty will still be 9%, single digit. We're not saying it's zero. So it may be that the person you talk with is one of those 9%. But we can ease the pain then by, helping them getting into that transition. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Sinagot ng news publication na Daily Tribune ang pahayag ni AGAP Party List Representative Nicanor Briones na fake news ang kanilang ulat. Ang sabi ng Daily Tribune, pinaninindigan nila ang kanilang report kaugnay sa kongresistang nakuha ng nanonood ng isabong habang nagbobotohan sa House Speakership noong Lunes. Ang tanong nila, nasaan ang fake news? May pinapabulaanan daw si Briones ng bagay na hindi naman nila inakusa. Hiling nila kay Briones i-review ang kanilang post. Pinalagan din nila ang pagbabanta ni Briones tungkol sa pagpapakulong. Nauna nang sinabi ni Briones na hindi siya nag-iisabong ng makuhanan ng video. May mga natanggap siyang mensahe mula sa pamangkin na nag-iimbita sa kanyang maging sponsor sa derby o sabong at yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video nang hindi niya alam. Humingi rin siya ng paumanin sa kamera at sa publiko dahil sa kontrobersya. Sinagip at nasa kustodiya na ng Las Piñas LGU ang batang na videohang nanlilimos habang may bit-bit na kutsilyo. Dahil hindi na kayang alagaan ng mga magulang ang bata, ita-turn over sa DSWD. Nakatutok si Darlene Kai. Nag-viral kamakailan ang videong ito ng isang batang may hawak na kutsilyo habang nasa kalsada. Sa isang punto, ang bata tumingin sa kumukuha ng video at nag-dirty finger pa. Ayon sa PNP, ang video nakuhanan sa panulukan ng Alabang Zapote Road at Diego Serra Avenue sa Las Piñas noong July 21. Ang bata na-rescue na raw at nasa kustodiya na ng Las Piñas LGU. So immediately nga itong mga batang ito ay rescue, no? Rescue ito ng barangay. So ngayon nasa pangalaga na sila ng City Social Welfare and Development. Nakarating na rin sa DSWD ang insidente. When this went viral, nakipag-ugnayan na kami sa local government at nasa kanila na, even as we speak. Unfortunately, supposedly the mother of the minor is a drug dependent. So hindi niya talaga naaalagaan yung bata. Sa ngayon, kailangan na raw munang sumailalim sa full evaluation ng social worker ng LGU yung batang may hawak ng kutsilyo. Pagkatapos, ito-turn over siya sa shelter ng DSWD. Ang pamahalaan muna raw ang mangangalaga sa kanya. Sa ngayong punto na to, walang kapasidad yung magulang, yung natitirang magulang na palakihin yung bata. So the state has to come in. We will make sure na ma-rehabilitate, maiayos bago natin siya ibalik sa komunidad nila. Pero nakalatag na yung plano para sa kanya. Lalo pa raw paiigtingin ng Las Piñas PNP ang police visibility sa lugar at mas mahigpit na ipatutupad ang curfew. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Puna ng isang ekonomista, gumagastos pa rin ang gobyerno na parang may pandemya. Ang tugon dyan ng gobyerno at kung may balak bang magdagdag ng buwis. Sa pagtutok ni Mariz Umani. Nakalulula na ang lagpas 17 trilyong pisong utang ng Pilipinas. Kung pagbabayarin ang bawat Pilipino, lalabas na bawat isa meron ng 153,000 pesos na utang. At ang perang ibabayad ng gobyerno sa utang at interes nito, nakaaagaw sa mga programa at serbisyo para sa taong bayan. It is always a concern and that's why we're reducing the deficit and making the economy grow at a faster rate. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kung tutuusin, para rin naman sa pagpapalago ng ekonomiya at iba pang gastusin ang pangungutang. Yung inuutang natin, ginagastos natin, yung sa domestic part, yun din sa mga karamihan ng mga infrastruktura natin. Halimbawa, tulay, kalsada, airport,
seaport, irrigation, dyan napupunta yung utang natin. Ganito na rin naman ang ginagawa ng mga pribadong kumpanya kung gusto nitong lumaki ang kita na makalilikha ng dagdag trabaho. Sa ating bansa naman, ganun din yun. Can we borrow money to make the economy grow at a faster rate by giving jobs to people and reducing poverty? Bawat administrasyon may inuutang. Sa paglipas ng mga taon, pataas yan ng pataas. Maliban lang sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang bumaba ang inutang ng Pilipinas. Pero mula noon, tumaas na ulit. Nagsimula kasi tayo ng pandemic period. Sarado lahat, walang negosyo dahil nag-lockdown tayo. Kailangan mo magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. So saan natin pwede kunin yon? Wala tayong revenues, wala tayong profit sa utang. Pero puna ng isang ekonomista ngayong tapos na ang pandemya. Hindi naman na tayo pandemic pero we are still spending as if it were a pandemic. And much of it really, I'll have to be brutally frank about this, yung tungkol sa ayuda na many would question really, is it really the best way to spend money? Ang increase nito ay napaka-minimal. Single digits. If you compare it to the previous administrations at least, kaya ito lumaki ng ganito. Kasi ang utang compounded, di ba? Kahit ang mga mayayamang bansa nangungutang, sa Southeast Asia, mas malalaki pa ang utang ng Singapore, Indonesia at Thailand kaysa sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Lahat yan may utang. Bukod kasi sa laki ng utang, ang mas dapat tinitignan ang kakayahan ng isang bansa na magbayad. Nasusukat yan ng debt to GDP ratio o ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa isang bansa sa loob ng isang taon kapag ibinangga sa ibinabayad sa utang. Sabi ng mga eksperto, masasabi pa namang kayang magbayad ng isang bansa kung nasa bandang 60% yan. Sa Pilipinas, pinakamataas na simula noong 1987 ang mahigit 71% na debt to GDP ratio noong 2004. Bago yan, tuloy-tuloy nang bumaba sa halos 40% na lang noong 2019 bago tumaas na naman. Ngayon nasa mahigit 62% na yan. Bahagi ng pambayad siyempre ang buwis na binayaran hindi lang ng mga may sahod, kundi sa marami nating binibili tulad ng VAT. May balak bang dagdagan yan? Wala naman. Wala kaming balak na bagong buwis. Inaayos lang din natin yung patakbo ng ating ekonomiya. May mga konting pagbabago. Sa huli, bukod sa laki ng utang at kakayahang bayaran nito, dapat ding tignan ay kung may napupuntahan ba talaga ang inutang na mga Pilipino rin ang papasan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Nakaalis na ang mga bagyo pero ramdam pa rin ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Gaya po sa ilang lugar sa Luzon na inulan at hinagupit pa ng buhawi. Nakatutok si Ivan Mayrina. 11 bahay ang napinsala ng buhawi sa Lawag, Ilocos Norte. Natuklap ang bubong ng ilan habang nagtumbahan ng ilang puno. Ayon sa CDRRMC, inaalam pa ang halaga ng pinsala pero wala namang naiulat na nasaktan. Sa isa pang bahagi ng lungsod, may mayat-mayang pagkidlat. Habang sa bayan ng Burgos, umulan ng malakas dahil sa habagat. Nagpaulan din yan sa Baguio City. Habang ibang bahagi ng City of Pines na balot ng makapal na hamog. Under state of calamity naman ang buong Occidental Mindoro sa gitna ng pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat na mahigit 250 million pesos ayon sa Kapitolyo. May pagkakataon pa ang walang mabilhan sa mga tindahan sa lungsod ng Mamburao nung kasagsagan ng bagyo ayon sa munisipyo. Pero dumating na ang mga supply ayon sa Office of Civil Defense. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Itinalagang bagong pinuno ng Philippine Army ang leader ng AFP Western Command na si Lieutenant General Antonio Nafarrete. Pinalitan ni Nafarrete si Lieutenant General Roy Galido na naabot na ang mandatory retirement age na 57 years old. Bili ni Pangulong Bongbong Marcos kay Nafarrete. Maging mapagmatyag at tiyaking malinaw ang direksyon ng Philippine Army sa gitna ng tensyon sa rehiyon at kawalang kasiguruhan sa mundo. Sa isang talumpati, sinabi ni Nafarrete na prioridad niya ang kapakanan ng mahigit 100,000 kawani ng Philippine Army. Samantala, nakatakdang lumipad pa India ang Pangulo para sa isang state visit mula August 4 hanggang 8.
Nataon ito sa pagdiriwang ng 75th anniversary ng pagtatatag ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at India ngayong 2025. Mas lalo pang di dapat palagpasin ang upcoming episodes ng Encantadia Chronicles Sangre dahil malapit na ang inaabangang pagkikita ni na Sangre Perena at Sangre Terra. Pero bago niya, nagpasaya muna ang Enca Stars sa mall show sa Pangasinan. Makichika kay Nelson Canlas. Tila magbubunga na ang heartbreaking na sakripisyo ni Nunong Imaw kaya siya nabulag. Dahil sa muling pagbabalik ni Perena sa mundo ng mga tao. Magkukrus na ang landas nila ng kanyang hadiya o pamangkin. Sino ka? Na si Terra. Tanong ng fans, ito na ba ang simula sa sama-sama ng mapapanood sa screen? Ang mga bagong tagapangalaga ng brilyante? Pero habang wala pa yan, spotted na magkakasama ang apat na new gen Sangres sa bagong TikTok video ni Bianca Umali. Good vibes din ang kulitang ito sa post ni Sangre Plamara Faith da Silva. Speaking of Faith, kasama niya ang Encantadia Chronicles Sangre co-stars sa pagpapasaya ng mga kapusong Pangasinense sa Kapuso Mall Show. Gaya ni Sparkle artist Therese Malvar at John Lucas. Chillingly powerful production number din ang pasabog ni Kera Mitena Rian Ramos in her medley of songs. Dumagundong na palakpakan at iyawan nang lumabas si Sangre Terra Bianca. Masaya po ko kasi patuloy lang na mainit ang pagtanggap nila sa akin dito. Thank you so much sa inyong suporta sa Encantadia and for coming and making us feel welcome. May games at meron ding Encantadia cosplay ang kids na nagbihis ala Terra at meron ding rumampa in Mitena outfit. Nakakatuwa talaga at nakaka-excite at ang gagaling talaga nila gumawa din ng mga version nila ng mga costumes. Nakakatulong ng puso kasi ang sinasabi nga nila, you know you made it kapag in-impersonate ka na ng mga tao. Kapag ang mga bata lalo ay nakikita na very expressive sila na iniidolo ka nila. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.